Nawalan ng tirahan dahil sa sunog ang nasa 70 pamilya sa Mandaue City. Hinihinalang problema sa magkakadikit na linya ng kuryente ang sanhi ng sunog. Makibalita tayo live kay Greggy Magdadaro ng GMA Cebu. Greggy? Maki, nasa 30 bahay ang nasunog kaninang madaling araw dito sa Cebu. Pasado 1:30 kaninang madaling araw, sumiklab ang sunog sa sitio Tondo, Barangay Tingob, Mandaue City. Sa inisyal na investigasyon, sa abandonadong bahay na pagmamayari ng isang Noel Hupya nagsimula ang apoy. 30 bahay ang nasunog. Mabilis itong kumalat dahil karamihan sa mga bahay ay gawa sa light materials. Halos hindi na nakasalba ng kanilang gamit ang mga residente. Ano na mga sunog-sunog. Ambak na yun, nabakay rin na yun, kinuha din sa mga butak. Inaalam pa ang sanhi ng sunog, pero hinala ng mga residente, problema sa kuryente ang sanhi nito. Ang kuryente, abot-abot ba ya? Sigkit ko kayo nabala dito. Naging pahirapan pa ang pagresponde ng mga bumbero dahil sa masikip na daan sa lugar. Lisod na gidiyagi. Oh, gagmay. Gagmay kayang daan. Nakontrol ang sunog pagkaraan ng 40 minuto. Tinatayang aabot sa 300,000 piso ang halaga ng mga napinsala. Sa Tingob High School, pansamantalang tumutuloy ngayon ang mga biktima ng sunog. Nananawagan naman ang kapitan ng barangay ng tulong para sa pagpapatayo muli ng mga bahay na mga nasunugan. Maki, pangamba ngayon ng mahigit sa 60 pamilya na nasunugan na hindi na sila makapagpatayong muli ng kanilang mga bahay. May narinig kasi sila mga balibalita na posibleng naibenta na umano ng may-ari ng lupa ang kanilang loting tinitirhan. Sinikap naman ng GMA News na kunin, beripikahin ang naturang balibalita, ngunit nasa buhol raw ang anak ng may-ari na si Mario Bihag. Samantala naman, Maki, kung imong makita sa aking likuran, ang Jimmy Kapuso Foundation ay nakahanda ng magbigay ng relief goods dito sa mga 60 pamilya na naka-stay nga dito sa Tingob National High School at bibigyan sila natin ng mga relief goods bilang tulong para sa kanila. Balik sa iyo dyan, Maki. Maraming salamat sa iyo, Greggy Magdadaro ng GMA Cebu.